Dante, ano ba yung pangunahing tungkulin nitong mga judiciary marshals na ito? Aga ang pangunahing tungkulin ng Judiciary Marshal ay protektahan ang mga opisyal ng mga hudikatura. At sinabi nga ni Supreme Court Associate Justice Midas Marquez, nasa ngayon aga nasa mahigit 30 ng mga huwes sa bansa ang napapatay mula noong 1999. Pero kakaunti lang dito ang nare-resolba. Kaya ito yung iimbestigahan kapag nabuo na ang Judiciary Marshals. Ito yung kanilang magiging trabaho at bukod dito aga ay kasama din sa kanilang iimbestigahan ang mga katiwalian naman laban sa mga huwes. Target ng Supreme Court na magkakaroon ng sapat na Judiciary Marshals dahil sila rin ang magsisilbing tagapagbantay ng court officials habang sila ay nagsisilbi ng kanilang mga maselang tungkulin. Samantala patuloy naman sa ngayon na tumatanggap ang Supreme Court ng aplikasyon para sa Chief Marshal. Kabilang sa requirement ito ay preferably kung abogado, full-fledged colonel ng Armed Forces of the Philippines o AFP o kaya ng Philippine National Police. Tumatanggap pa rin ang Supreme Court ng aplikasyon para naman sa 3 deputy marshals na inaasahang ilalagay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pag-organisa ng Office of the Judiciary Marshals ay alinsunod sa Republic Act 11691 o ang Judiciary Marshals Act na naging epektibo noong nakaraang taon. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.